Pinagpala po ba kayo sa araw na ito? Amen. O, hintayin po natin dahil lalo tayong pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Naniniwala po ba kayo doon? Okay. Kanina lang, kasabay ko si Pastor Mel na nagbe-breakfast. Talagang pagpapala na kasi ang breakfast niya kanina, bukod sa may luncheon meat, meron pang itlog. Tapos nakapagkape kami sa praise God, sabi kong gano'n. Talagang napakabuti ng ating mahal na Panginoon. At sabi rin ni Pastor Mel sa akin kanina, Pastor Edwin, ang tagal mo nang hindi tumayo sa harapan, baka meron kang testimony na pwedeng magamit. So natigilan ako. Sa dami ba naman ng kabutihan ng Panginoon, doon ako natigilan. Ano ang uunahin ko? Di ba? So naniniwala ako na ibubuhos ng ating mahal na Panginoon ang nag-uumapaw na pagpapala sa atin, sa ating pamilya, sa ating buhay. So, sabi nga po dito sa Malakay 3:10, ito po. Sabi po dito, bring the whole tithes in the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, sabi ni Lord. Test me in this. Ang tanong ko, kailangan pa ba nating subukan ng Panginoon? Sa dami ng ginawa niyang kabutihan sa atin. Palagay ko, hindi natin kailangan pa napatunayan ng ating Panginoon na talagang yung sinabi niya, tapat at mangyayari. Dahil yun ang kalooban ng Panginoon. So, test me in this, says the Lord, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Alam niyo mga kapatid, sa buhay ng aming pamilya, magmula kala Pastora Nelly, kala Sister Kid, talagang hindi namin maiwasan minsan kapag tumatayo kami sa harapan, ang hindi maiyak. Dahil talagang ramdam na ramdam namin ang kabutihan ng Panginoon. Pero marami rin sa atin talaga na kumikilos ang Panginoon sa mga buhay nyo, kaya lang dapat po talaga siguro maging sensitive tayo. Sa bawat kilos ng Panginoon, maging sensitive tayo para lagi natin siyang mapasalamatan. Tunay na napakabuti ng Panginoon sa ating buhay. Sabi nga yung pagpapala ng Panginoon talagang nakalaan sa atin yan eh. Ang problema lang dyan, kung paano nga natin matatanggap yung pagpapala ng ating Panginoon. Medyo mahirap yung bibitawan kong salita. Tatanungin ko lang po kayo, nagtitiwala po ba kayo sa ating Panginoon? Kung nagtitiwala po kayo sa ating Panginoon, walang magiging problema kasi nandiyan siya eh. At sabi niya nga sa kanyang salita, kapag nagtiwala ka sa Panginoon, magiging masagana ang ating buhay. Yung pagpapala na matatanggap natin, sobra-sobra nag-uumapaw. Ikukwento ko nga lang po, last year po kasi, meron kaming pinagpipray ng aking pamilya na property. Bagamat, yun yung nakita namin na maganda, pero sa paningin ng Panginoon, hindi pala yun yung mas maganda. So, 1 year na po kami nakikipag-negotiate sa property na yon dahil sabi ko, ang pangarap ko talaga, magkaroon man lang na maliit na farm na kung saan may mga puno na mangga, saging na bayabas, basta mga bungang prutas. Sabi ko, yun ang pangarap ko. Pagdating ko siguro ng yung mga 60 na rin siguro, tulad ng iba, sabi ko, meron na kaming paglilibangan. So praise God, pinagpipray po namin yung property na yan, hindi po namin makuha-kuha kasi nga po, ang gusto ng may-ari, masyadong mataas yung presyo. So sabi ko kay Lord, ito lang talaga yung budget ko para sa property na yan. So hindi po pumapayag yung may-ari. So naghintay pa rin po kami pero sa isip ko, yun na yung pinakamagandang makukuha ko kasi wala na po kami makukuhang property na bukod sa malapit sa amin, maganda yung location. Sabi ko, Lord, ano kaya, kukunin ko na kaya itong property na to. So naghintay. Hanggang sa sumagi sa isip ko nga na siguro hindi ito yung kalooban ng Panginoon. Hindi ito yung gusto ng Panginoon. So totoo naman talaga na maaring naisip natin yung mga bagay na maganda, pero sa paningin ng ating Panginoon, meron pa palang mas maganda. Alam niyo po ba, praise God, yung presyo na talagang ipinagpipray ko sa Panginoon, tumama. Para kang tumama sa loto. Hindi makapaniwala.
Saka yung property na sukat na gusto kong bilhin, praise God, ano? Naglimang triple yung lote. So sabi ko, napakalaki, no? Kaya nag-uusap kami ng pamilya ko, sabi ko noon, anong ilalagay natin dito sa laki ng pagpapala ng Panginoon? Sabi nga ni Pastora Wilma, hindi natin nakalain sa ganitong edad natin, meron pa rin palang pagpapalang Panginoon na ibibigay sa atin. Kaya napakabuti ng ating Panginoon. Kaya sabi ko lang sa inyo, masasabi ko lang po, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Sabi nga po, pag nagtanim ka ng madami, pag nag-seed ka ng marami, aani ka ng marami. Naniniwala po ba kayo doon? Kaya sa mga kapatid natin na konti lang mag-seed or magtanim, malamang konti rin ang ating aanihin. Sabi nga po dito sa 2 Corinthians 9:6-8, sa Tagalog, tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kaunti ay aani ng konti. Tanong ko po sino gusto magtanim ng konti? Sigurado po tayo, pag nagtanim tayo ng konti, konti ang aanihin natin. At ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. Ito pong church ng Home of the Lord, consider po ito na isang matabang lupa. Na yung mga itinatanim natin mga seed or yung mga binibigay natin tithes and offering, makakasiguro tayo na magbubunga at marami pang matutulungan mga tao. Huwag na po kayong manghinayang magbigay sa ating Panginoon kasi nandito po ako, nakatayo, isa sa magpapatunay na talagang mabuti at tapat ang Panginoon. Sa Panginoon, walang imposible. Kung iniisip po na paano ako magbibigay, ay wala naman akong inaasahan. Si Lord na ang bahala doon. Inuulit ko. Imposible sa paningin ng tao, pero posible sa paningin ng Diyos. So, wala naman po tayo dapat talagang ipagdamot sa ating Panginoon. Sabi nga po dito sa Deuteronomy 10 verse 14, lahat ng narito sa lupa, sa daigdig, sa langit man, ay pag-aari ng Panginoon. So wala po tayong dapat i-hold. Ang pinakasikreto po para makatanggap tayo ng malaki ay magbigay ng mas malaki. Kaya siguro maraming nalulungkot sa inyo ngayon. Parang di nyo yata nagustuhan, sinabi ko na magbigay ng mas marami, magtanim ng mas marami, at sigurado tayong aani ng mas malaki. Ang dami pa pong dapat ipatotoo na ginawa ng Panginoon sa aming buhay, maging sa inyo. Ang kailangan lang po natin, maging sensitive talaga. Sa araw-araw, sa oras-oras, kumikilos ang ating mahal na Panginoon. Hindi lang natin namamalayan. At tandaan niyo po mga kapatid, kilalang-kilala tayo ng ating mahal na Panginoon. Parang pong sinabi ng ating Panginoon kay Moises na dahil pinakiusap mo, pakikinggan kita at pagbibigyan kita. At dahil nalulugod ako sa iyo. So mga kapatid, kung sakali man po meron tayong matanggap na pagpapala, kilala tayo ng ating Panginoon. Kung tayo ay magiging madamot pa rin sa kabila ng blessing na ibibigay sa atin ng Panginoon, huwag po. Kasi alalahanin niyo po, lahat ng meron tayo ngayon, sa Kanya po nagmula. So, muli maraming salamat po. Sana po maging hamon sa bawat isa sa atin ang magbigay ng pinaka-the best natin sa ating mahal na Panginoon para sa paglago ng Kanyang simbahan. Thank you very much po. God bless po. Itaas po natin ang ating ikapu at handog at tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan, maraming salamat sa patuloy na kabutihan mo at katapatan mo na ginagawa mo sa aming buhay. Tulungan mo, mahal kong Panginoon, ang bawat isa, mahal kong Panginoon, kung nakakaranas man sila, mahal kong Panginoon, ng struggle sa pagbibigay, unawain mo po sila. At tulungan mo sila, mahal kong Panginoon, na patuloy na magtiwala. At lahat po na nagbibigay, mahal kong Panginoon, lahat po nagtatanim para sa iyong kaharian, alam ko, Lord God, na ani ng sobra-sobra at umaapaw. Pagpalain mo po ang bawat isa, hindi lang po sa pinansyal, kundi sa kanilang mga espiritual at kagalingan sa kanilang mga katawan. Disconnected.
Maraming salamat po. Lahat ng ito po ay nataas namin sa pangalan ni Jesus. Amen.